sa labas at marunong na tayong gumawa. Ang kulang lang, ganitong klase mga processing plant para nga, kagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung value added, hawakan nyo nga ito. Oh, yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ha, pati watawat, di na sang-ayon sa mga pambubudol mo. Binabatok-batukan na ito. Oh, yan, tama sa'yo yan. Dapat talaga batukan ka ng watawat ng Pilipinas. Kita nyo ho ba yun, mga kababayan? Ha, pati watawat ng ating bansa, hindi na ho naniniwala sa mga sinasabi nitong si Marcos Jr. Ha, pati kalikasan, alam naman bubudol ka. Ginagamit ng ating watawat para batok-batukan ka. Walang iya ka talaga. Dito sa video na to, naku, merong bagong tinatarget itong si Marcos Jr. Ha? May bagong budget na tinatarget. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga mga kababayan, bago natin pasadahan yung mga kabangagan na yun ng ating presidente, nang palang ng itong mambubudol na to. Pasadahan muna natin ng mabilisan itong pagsasampa ng kaso ng NBI. Para sa mga kababayan nating nagtatanong dyan kung bakit ang NBI ay talagang tutok na tutok sa mga vlogger at kung ano ang ipinupost ng ating mga kababayan sa social media. Imbis daw na pagtuunan ng pansin yung mga nangyayaring kidnapan, kriminalidad, paglaganap ng ipinagbabawal na droga, kung saan nanggagaling ang pagbaha ng ipinagbabawal na droga sa Pilipinas. Ang tanong dito sa social media kung bakit ang pinagdidiskitahan daw ng NBI itong si attorney Harry Roque, yang si Maharlika. Ngayon meron na naman 4 na vlogger, 4 more vloggers face NBI raps for spreading fake news. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling. Para sa mga kababayan nating nagtatanong kung bakit maya't maya, meron tayong nakikitang galaw ng NBI at talagang ang binabanatan yung mga kababayan ng natin nagsasalita sa social media. Simpleng explanation lang yan. Kung hindi talaga sinabi nitong si NBI Director Jaime Santiago, yung mga kataga na yan, madali lang patutuhanan yan. Pero para habulin nyo, yung mga kababayan nating OFW sa iba't ibang dako ng daigdig na nagsishare lamang ng mga video sa social media, pagtuunan nyo na lang ng pansin ang paglaganap ng ipinagbabawal na droga. Alamin nyo National Bureau of Investigation. Imbestigahan natin kung saan nanggagaling to, saan ang factory ng mga illegal na droga na to. Kung sino ang mga mastermind ng mga nangyayaring dukutan sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Sa bagay, mas madaling habulin kasi yung mga may pangalan sa social media. Mahirap yan. Mahirap imbestigahan yan. Yung mga kidnapping, yung paglaban sa ipinagbabawal na droga. Mahirap po yan. Especially yung kidnapping, baka kung kanino pa mapunta yung investigasyon na yan, di ba? Imbestigahan natin kung bakit mapahanggang sa ngayon talagang napakataas pa rin ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng nagtapyas na ng taripa, kung ano-ano nang pinaggagawa nitong si Marcos Jr. Di ba kayo naku-curious kung sino yung mga smuggler? Yung mga nag-i-smuggle ng bigas. Di ba? Hindi ba kayo naku-curious dyan? Yun ang pagtuunan nyo ng pansin. Pero yung mga vlogger na yan, yan? Yung pag-aksay nyo ng oras dyan, hindi makapagpapabuti sa kalagayan ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Saan ba nag-ugat yung speech na yon, yung mga litanya na yon nitong si NBI Director Jaime Santiago? Ito konteksto kung di tayo nagkakamali. Correct me if I'm wrong Sinasabi niya, yung mga nakasuhang vlogger, hahabulin sila ng pamahalaan. Kung sakaling merong mga individual na nagpakalat ng fake news at nasa ibang bansa sila, pag uwi nila dito sa Pilipinas, makakalaboso sila. Hindi nila tinutukoy yung mga OFW. Walang ganong tinutukoy si Jaime Santiago. Ganon lang, ganon kasimple. Tapos ang issue na to, ang dami yung cheche, bureche. May nalalaman pa kayong kaso-kaso. Yan.
Nagsisend ho yan ng chilling effect. Tama naman yung sinasabi nyo dito. Huwag basta-basta mag-share ng kung ano-anong impormasyon sa social media. Correct nyo ko kung tama yung pagkakaintindi ko doon sa pagsasalita nitong si Jaime Santiago, ha? Na yung mga nagpapakalat ng peking balita na nasa iba yung dagat at nasampahan ng kaso, merong nakabimbing kaso dito sa Pilipinas, kung sakaling uuwi sila dito, diyan pa lang sa airport. Yung mga nagpapakalat, di mga OFW ang tinutukoy, linawin natin. Napakasimple lang noon. I-play lang natin yung kabuoang speech nitong si Jaime Santiago. Tapos ang usapan, meron pa nalalaman meron pa hawak-hawak ng papel-papel na ganyan. Di ba? Tama naman, huwag tayo magpakalat ng peking. Tama, na-prove yan. Pero umabot tayo dun sa punto na uubusin natin ang ating oras sa pagsasampa ng kaso sa mga vlogger. Imbis na sampahan natin ng kaso yung mga smuggler, yung mga drugista, yung mga kriminal, na talaga na mga napaka-notorious ngayong mga panahon na to. Vlogger? Seryoso? Yan na lang ho ba talaga ang pagtutuunan ng pansin ng ating National Bureau of Investigation? Kung gusto dyan nila gusto ubusin oras nila, wala tayong pakialam. Pero yan ho ang bagong Pilipinas nitong si Bangag. Malinaw ho ba? Imbis na hanapin ng National Bureau of Investigation yung mga gumagawa ng talagang kasuklam-suklam na krimen, hinahanap po nila mga vlogger. Hindi lang ho natin hindi natin na lubos na maunawaan kung saan hindi natin mayakap itong ideya na ginagawa ngayon ng NBI. My goodness. Walang problema. Gusto nyo yan Pero marami tayong problema na kung saan mas magiging kapaki-pakinabang ang NBI. Pero dito sa isa na to, seryoso, isang simpleng explanation lang ni Jaime Santiago, lahat ng fake news na yan, ilabas sa mainstream media. Kampi nyo naman mainstream media Di ba? Pagsalitain niya si Jaime Santiago na itong konteksto ng sinasabi ko dun sa splice na video, hindi totoo yan. Si Tatay Digong, kaliwat kanan na splice video, meron kayo narinig na kinasuhan? Meron ba kayo narinig na kinasuhan niya? Napakaraming kumalat na splice video niya na kung saan iliniligaw nila yung konteksto na sinasabi niya. Pero wala ko kayong narinig na kinasuhan. Kasi ayaw sa gusto nyo, ang katotohanan lalabas. Pag ilinabas yun sa social media na hindi yan na sinabi ko, tapos ang usapan. Sana malinaw na na yung mga ginagawa ng ng National Bureau of Investigation hindi ho nakakabilib. Yun lang naman ho yun mga kababayan. Eto naman, nagmamakaawa na ho itong na to. Itong congressman na to. Kumbaga ramdam na ho natin. Naramdam na rin ho nila. Siguro tapos na yung survey nila. April 22 ho, ito tapos na. Siguro base doon sa in-house survey na kinandak ng mga aso nitong si Tamba o yung totoong numero, hindi yung sa social weather station Base ho siguro doon sa totoong numero, nangunguna ang ating mga kandidato. Please lang! Anak ng tokwa. Ito na please lang. Please. Straight alyansa. Naku. Diinan natin. Lahat sila. Walang iwanan dito. Ito ang gusto ng ating mahal na Pangulo. Mahal nyo lang. Kayo lang ang may mahal. Sambayan ng Pilipino, base doon sa trust of approval rating niya, kayo na lang nagmamahal sa kanya. Yung 25%, mali pa nga ho yan Baka negative 16 na yan. Di ba? Base ito sa mga naririnig-rinig natin sa social media. Yun ang pinanggagalingan ng ating 16% na negative 16 o 16% na approval at trust rating nito si Pakag. Kayo na lang, kayo dyan sa House of Representatives, kayo na lang ho ang nagmamahal dyan kay Marcos Jr. They are true partners. They are our true partners. Saan? Sa kabudulan. True partners natin sila sa impeachment ni Bibi Sara. Hindi pwede yan. Sabi ko na sa iyo, Martin Romualdez, hanggang dyan ka na lang.
Yan ang pinakamataas na pwesto na mahahawakan mo sa gobyerno kung hindi ka pa i-assign ng pinsan mong bangag. Kung hindi pa maging bangag ang presidente, hindi ka pa magiging Speaker of the House. Nakakayaho kayo. Kung hindi pa maging bangag sa kapangyarihan ng presidente, hindi pa ho magiging Speaker of the House yan si Martin Tambalus Los Romualdez. Di ba nakakahiya yun? Yun ang pinaka nakakahiya, Brad. Ikaw ang pinakaunang naging Speaker of the House ng bangag na presidente. Subok na sila. Paano subok na subok? Watak-watak ang alyansa nyo. Camille Villar, Jaime Marcos manggagamit, umalis na. Benhur Abalos, di umano, merong mga alingas-ngas na ilalaglag siya. Ipapasok yung dalawa, itong si Bam at itong si Kiko, kasi sa mga ibang kandidato, partido, sila lang ang dalawa na matunog ang pangalan. Yung isa, asawa ng artista. Yung isa, sumikat dahil sa pagpag. Di ba? Yun lang naman ho yun eh. Itong si Kiko Matching at itong si Bam Aquino, sila daw ho ang dalawang ipapalit. Di umano ha, yun ang mga kumakalat na alingas-gas kasi hindi na nga solido ang alyansa. Nabungalan na sila. Wala na ho si Amy Mangga at itong si Camille Villar. Sino ipapalit? Bam Aquino at itong si Kiko Matching kumakain ng daon na saging. Tama yung ginagawa mo na yan. Ang tawag dito, Martin Romualdez. Galing-galingan mo pa yung pagmamakaawa sa social media. Naku, ramdam na ho nila yung votes PDP laban. Vote straight, PDP laban straight. Ramdam na ho nila itong mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun naman pala, meron naman ho pala tayo dito. Diba? Nandyan naman ho pala itong si Ma'am Cathy B. Panoorin ho natin to. Itong si Ma'am Cathy B. Pandiinan ho itong mga sasabihin niya dito sa video na to eh. No, sa mga nakakamiss dito kay Ma'am Cathy B. Ito na ho. Maglalabas ho siya ng kanyang saloobin sa mga latest na kaganapan ngayon sa ating bansa. Ma'am Cathy B. Hatawin mo na. Hello. Hi, Coco. Asan si ano? Asan si Astra? Si Resex Cesar. News po now, ang dami hong kalat, naglalaganap ang krimen at ang grabe ang pagkalat ng lantarang paggamit ng droga. Hello, Bernie Kadaw. Hello, Chloe Pearl. Yan. Thank you, Dong JM Doris. Madina Acapulco Kaaminan. Good afternoon also to you. Oo nga, kumusta na ang issue sa BICAM at GAA? Nako. Ang nakakaano dyan, may nagtanong pala sa akin. Tinanong kasi ako, di ba kasi si Ortega, yung sa La Union, yung congressman, yung bata, may nagtanong kasi sa akin kung Si Ortega ho, pag-uusapan pala ho natin dito sa video na to. Yariho itong si Ortega dito sa video na to. Yariho silang dalawa dito kamag-anak si daw Brad. yun ng ex ko. Sabi ko, oo, kasi yung ex ko, Ortega din yun. Kamag-anak siya. So, yun, kamag-anak siya ng ex ko. So, another thing, alam mo di ba, grabe, no? Parang they keep on talking about the issue about Confi Fund, but they don't wanna talk about yung BICAM. Yun yung funny doon. Tapos, ano talaga, parang sasabihin nila political. Then, another thing also is yung, nakakatawa yung comment niya, yung kamag-anak ng ex ko na taga La Union dyan, yung Ortega. Yung sabi niya na, the reason why nag-endorse daw si VP Sara, kasi, ang kanya is naghahanap siya ng kakampi. So, alam mo, balik natin. So, meaning, so, si BBM, nag-endorse din. So, naghanap din siya ng kampi. Yo! Solid. Ano ka ngayon, Paulo Ortega? So, anong ginagawa ni Marcos Jr.? Malaki ang kaliwat ka ng rally, kaliwat ka ng ayuda ang pinamimigay. Pati sa mga katauhan ng sambayan ng Pilipino, naghahanap siya ng kakampi. Itong si Marcos Jr., okay lang mag-endorso si VP Sara, hindi ganon.
Baka batukan ka nitong si Ma'am Cathy B dyan sa sinasabi mo na yan, Congressman Ortega. Wag ho kayong ganon. Hindi pwede yung paloko-loko dito. Mababara at mababara kayo. Di na ako nang babara sa inyo, yung si Ma'am Cathy B nagdala. Siyempre, Tuloy, ganun madam. talaga. Common sense, allies to allies. Di ba? Parang hindi naman yan... Madam, wala namang sentido kung yung mga yan. Meron lang yung mga yan, ayuda. Tapos, wala na ho sila. Kung wala ang ayuda dyan sa mga congressman na yan, wala na ho sila. Maliban sa ayuda, wala akong kwenta yung mga yan. Kaya wag na ho natin silang hanapan ng common sense. Pagka nagpupunta ho sila dyan sa House of Representatives, kasama ng mga pera at mga ginto at kung ano man mga halas nila, iniiwan ho nila doon sa vault yung kanilang common sense. Di ho nila dinadala. Kasi pagka dinala nila yung common sense nila, wala na, yari na sigurado. Marirealize nila na, ay, ang tanga ko pala. Ay, sinusuportahan ko to, bangag pala to. Gaganon yun eh. Common sense. Diba? Ayaw magpa-hair follicle test. Ang dami ng mga aligasyon. Inahanapan nyo ng pruweba, pulbos sa ilalim ng ilong. Ayaw magpa-pulburon test. Ganun lang naman yan eh. Ngayon, linatagan na kayo ng Pidea Leaks, linatagan na kayo ng former Senator Nicky Cositeng, linatagan na kayo ni Tatay Digong, yung mga testimonya nila. Yan hindi mga ordinaryong individual. Yan alam nila kung ano sinasabi nila. Anong gagawin ni Marcos Jr. para mawala yung mga aligasgas? Simple lang. Magpa-hair follicle test siya. Pulburon test. Yun lang. Tapos sa usapan. Doon pa lang sentido common. Kung ginamit mo sentido common mo, hindi mo na susuportahan yung bangag na yan. Hindi na, alam mo pa, ito yung mga ito yung perfect example na may masabi lang na alam mo yun, may ma-comment lang. Pati yung ganun kasimple na common sense, gusto pa niyang ilabas sa media. Same banana yan, di ba? Kapag ang tawag dito, kapag may kanya-kanya kayong partido, syempre you will endorse it. And obviously, those are your kakampi. Kaya may kakampi, may tinklawan, may dilawan, di ba? Yun. So, yun lang. Ayan. Si Juvie Olive Corsiga. Hello. Pen Araptan. Hello din sa'yo. Hi, Johnny Salvania. From Bukidnon. Hello. Another thing, di ba yung binibira yung mga military kapulisan? Wag mo. Kasi hindi naman yung lahat ng kapulisan tsaka ng military is masasama or nang pukonsinte. Ako marami akong kaibigan na lalo sa military. So, kaya wag din natin lahatin kasi hindi naman yung lahat ng mga kapulisan sa military is bad. Actually, kapag kinailangan ko ng tulong, agad-agad lumiresponde sila sa akin. So, yun. So, yun lang. So, ang tutukan natin ngayon is iwasan natin na make sure na ang mga kamag-anak natin at saka mga anak natin, pamangkin natin, kamag-anak, kaibigan is huwag gumamit ng droga. Kasi wala akong pahintulutan yung drugs. Diba sabi nga nila, ang paggamit ng droga, pambababae, pagsusugal at alcohol, yan ang mga kasalanan na addicting. Or what I mean is addicting siya. So, if you keep on using it, wala naman yan mabuting mapupuntahan. Alam mo yun. So, yun lang. Grabe. Kumusta kayo? Sobrang init nowadays, no? Shout out sa adik. Huwag na natin i-shout out yun. Basta't importante, alam natin. Tama yan. Pag tama. Diba? Tama yan, madam. Huwag na natin shout out yung mga adik. Mahirap siya na shout out yung mga adik na yan. Baka tayo pa mapagtripan. Let's talk about, diba, ng Holy Week. So, diba, the reason why parte ng pinagdaanan ni Cristo is yung betrayal. Diba? So, ang pagtataksil, ang betrayal sa mahal sa buhay, pagkakaibigan, and all. And, si Jesus Christ, nagkatao siya. And siya lang ang tao na hindi nagkaroon ng kasalanan. Kaya, siya yung holy. Diba? Kaya siya yung holy. Nung dumating siya dito sa lupa, never siya nag-commit ng sin. So, kapatid natin siya. Diba? Kaya, minsan nagkakamali tayo eh. Kasi sabi nila, si Jesus Christ is also a God. No, we only have one God. Kaya nga, diba, sa Katoliko, pag nagsisign of the cross din kayo, it's God the Father, God the Son,
Diba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, para lang malinaw, nasa Bible din naman yan. So, yun. So, kapatid natin si Jesus Christ. So, we are brothers and sisters in Christ. So, yung Betrayal, let's talk about it. Alam mo, ang pagtataksil, may iba-ibang aspeto yan. It's either Pero si Ma'am Cathy B, ha, alam niyo ho ba talagang ano yan? Yan talaga isa ho yan sa mga buhay na patotoo. Ha, kung usapang kabangagan. Ha, kaya kung ano ho ito ang ano ito yung pinaka-ano ng administration pagdating ng panahon. Problema. Itong Ali na to. Yung pinakamalaki ho nilang problema. Kasi ano, nasaksihan niya. Naranasan niya. Nakita niya sa kanyang mga mata. Kung pwede lang nga natin yung gawing parang projector ang utak niya. Yung kung paano siya inalok ng white powdery substance itong si Kokak. Napakatinding ebidensya ho nun. No? Pero yan ho mga kababayan, naniniwala ho tayo dahil siyempre isa sa mga best friend nitong si Bangag yung dating karelasyon nitong si Ma'am Cathy Binag, kaya garantisado sigurado na yung mga binitawan nitong si Ma'am Cathy Binag sa mga nakalipas na panahon ikakagulantang ng ating mga kababayan pagka ilinatag na niya yung mga dapat ilatag. Ika nga. di ba, sabi nga nila, it's either gipit ka, pagtataksil sa pera, inggit ka, gusto mo sirain yung buhay ng ibang tao, Nako! or talagang masama ka lang, or wala kang loyalty and principle, di ba? Wala kang prinsipyo. So, yun, no? So, sa atin, sa akin, sa mga nangyayari lahat dito sa bansa natin, ang importante is, mararamdaman mo naman sa puso mo. And ako, yung ibang tao, ginagawa nila yung mga bagay-bagay kasi kailangan nila, may pangangailangan sila sa buhay. Pero alam mo yon, darating din ang panahon, hindi nila yan matitiis. Hindi ka maglalas sa ganyan. Walang sino man na tao na magtatagal sa ganyang kasama. Kasi at the end of the day, kakainin ka ng sistema ng kasamaan na ginagawa mo. So, ikaw din yung magpapahamak sa sarili mo, basically. So, hayaan nyo lang na patuloy silang mag-self-destruct sila based on their action and their words. So, ganun yung nangyayari. And also, dun sa mga nagsasabi kasi parang nagpahinga ako kasi alam nyo, nakakapagod yung mag-campaign. Lalo na ngayon na summer. Tapos uso ho ang sakit. Ang dami hong nakakasakit. May mga kaibigan ho tayo namatay. May mga bata, heart attack, aneurysm, sepsis. So, ingat-ingat po sa health kasi that's very important. Yung health is wealth, ika nga, no? Kahit gaano karaming pera mo, kahit gaano kakasikat, or, alam mo yun, powerful. Kapag nagkasakit ka, can't do anything about it. Pagka nagkasakit ho kayo, kahit ano pang dami ng pera nyo, wala na ho lahat kwenta yan. Kaya number one ho ang health. Ngayon, pagka inalagaan ho natin ang ating health, nagkasakit pa rin tayo, wala ho talaga. Magagawa natin. Yun ang, yun. Ika nga, yun na yun. Wala na ho tayo magagawa doon. Pero importante, alagaan natin ang ating mga health, at kailangan natin manalangin araw-araw. Ito ho mga kababayan, dito ho tayo sa kabila. Dito ho tayo kay Sir Jesus Duque. Matindi na naman ho ito. Meron mo siyang binanatan dito. The most stupid content na paninira dito kay VP Sara. Panoorin natin kung ano tong the most stupid. This is the most stupid content na napanood ko sa taong ito against the Vice President. Buti na lang wala tayo sa TikTok, no? Daming ano dyan, ang dami yung ano dyan, yung tipong mga bida-bida, pero wala, kung hihimayin mo, mga sinasabi nila, walang kalatoy-latoy. Buti na lang, wala ho tayo dyan, kung hindi. Ang dami yung natin siguro binabanatan dito sa PH Update. Ang dami yung ano dyan, ang dami yung mga halatang kargado naman mga sinasabi nila. Yung mga nagsasalita sila, hindi naman nila alam sinasabi nila. Pambira. O yan tuloy, si Sir Jesus Busi Duque ang bumaban sa inyo. Grabe, napaka-stupid talaga. It reflects on the person's educational
background. Kulang sa logic talaga. Panoorin nyo para makita nyo. Hindi yung buo, part lang ng kanyang sinabi, pero pwede nyo panoorin. Doon sa kanyang vlog, yung kabuuan, and you will see kung paano naging stupid lang talaga ang taong ito. Panoorin nyo. Mag-i-endorso ang isang tao na wala namang napatunayan. Maraming katanungan ang hindi niya masagot. Dapat pa ba itong paniwalaan? Nako, pagkaganyan ang mga nagsasalita, yung mga ganyan ang pilantik ng dila, pero meron ho tayong iniidolong, baklusing, pero itong kalibre nitong mama na to, parang, kain ho muna kayo ng maraming protina bago kayo bumanat kay BP Sara. Bago ka mag-endorso, Ika nga, don't judge the book by its cover. Pakinggan muna natin yung yung mga sasabihin niya kung meron naman talagang laman, di ba? ng ibang tao, sagutin mo muna yung iyong mga issue. Bakit ayaw mong harapin yung akusasyon sa iyo at impeachment? King ina mo, ikaw, ano nang napatunayan mo? Nag-i-endorse ka ng kandidato, mga senador pa, mayor ng Caloocan. Ano nang napatunayan mo? Sino bang ini-endorse niya? Base doon sa ating naririnig sa kanya, mayor ng Caloocan. Ito, di ko napanood, di ko kilala yung mama na yun, ha? Pero base doon sa ating obserbasyon, base doon sa kanyang lohika, ika nga, si Trillanes ang ini-endorse niya. Di ko kilala yun, ha? Ngayon ko palang nakita yung pagmumukha ng mama na yun. Trillanes, 110% malamang sa malamang makatrililing yung baklusing na yun. Meron ka na ba napatunayan? Anong karapatan mo para mag-endorse? Dahil vlogger ka? Yun lang? The Vice President can endorse anyone. She is a politician. She is a lawyer. Naging mayor yan. And do not bring up the impeachment case sa kanyang endorsement. Why? Hindi pa naman nagsisimula eh. She has already been impeached by the lower house. But trial will start June pa. So let's wait for that time. Do not prevent her and do not insult her kung nag-i-endorse siya ng kandidato. Dahil may karapatan siya. Politiko siya. Ikaw, ano ka? King in Relax, sir. Baklusing siya. Anong meron siya? Kaya tayo dito, yung endorsement nitong endorse nila lahat ng gusto nilang endorse. Pero tayo dito, sila lang hong ini-endorse natin dito sa PH Update. Priority, Duterte. Nandyan ho itong si Pastor Apollo Kibuloy. At sa mga medyo diskumpiyado at napapaisip na kung itong si Pastor Kibuloy ba kailangan bang mapasama sa ating boto? Pues makinig ho kayo dito. Baka kayo akala nyo mga talagang DDS kayo. Ito, panoorin ho natin itong si Sir Admar. Baka hindi pa ho natin kilala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinusuportahan na ho pala siya nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa mga nagdadalawang isip dyan. Nako. Magdalawang isip kayo kung susuportahan nyo yung si Army Marcos pagkatapos nyong binoto itong 10 na to. Doon kayo magdalawang isip. Kasi pagka binoto nyo, ibig sabihin, automatic, nabudol na naman kayo. Yun. Kumbaga di pa kayo natuto doon sa unang pagkadapa nyo dito sa mga bangag na to. Ganun lang ho yun mga kababayan. Eto, pakinggan natin to si Sir Admar para matauhan yung iba dyan na diskumpiyado kayo kay Pastor Kibuloy. Mahal na mahal nyo si Tatay Digong. Sino ho kaya ang unang nagmahal kay Tatay Digong? Kayo o si Pastor? Pakinggan natin to mga kababayan. Mensahe para sa mga nagsasabing sila ay pro-Duterte pero nagdadalawang isip pa sa pagpili kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa nalalapit na halalan. Alam niyo po ba mga kababayan, abay, bago pa man kayo naging pro-Duterte, ay matagal na pong magkaibigan. Matalik na magkaibigan at magkakilala sina former President Rodrigo Duterte. Even before pa siya naging president, naging mayor, matagal na po silang magkakilala ni Pastor Apollo C. Kibuloy. At mula noon hanggang ngayon,
Grabe po ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa, kilala nila ang isa't isa, at hanggang sa panahon na sila po ay dumaan sa mga pagsubok ngayon, hindi po sila nag-give up sa kanilang friendship at naniniwala po sila na inosente po ang bawat isa. Tapos ikaw, magdadalawang isip pa. Hindi nga sila nagdalawang isip. Si former President kay Pastor Apollo C. Quiboloy at kay Pastor Apollo C. Quiboloy o si Pastor Apollo C. Quiboloy kay former President Rodrigo Duterte. Minsan, O ano? Nagdadalawang isip pa ho ba kayo? Pero dito sa PH Update, Sir Radmar, solido ho tayo dito. Ika nga, dito sa PH Update, mahal na mahal ho nila itong si Pastor Quiboloy, itong si Atty. Vic, Senator Bato de la Rosa. Kita naman ho natin yan. Ramdam ho natin yan sa mga kababayan natin dito kung paano nila tanggapin itong 10 kandidato na to. Mahal na mahal ho nila yung 10 na yan. Wala ho silang ano dyan. Kumbaga, kung meron ho kayong binabahaginan ng mga mabubuting kandidato, kung medyo diskumpiyado tayo sila dito kay Pastor Apollo Quiboloy at pero mahal na mahal nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, natuwa sila sa mga ginawa ni Tatay Digong at medyo nag-aalangan sila kay Pastor Apollo Quiboloy. Mag-isip-isip ho kayo, baka hindi nyo lang ho alam kung gaano kalaking sakripisyo, gaano kalaking paghihirap ang dinadanas si Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang pagsuporta dito kay Tatay Digong. Karamihan ng mga taga-suporta nitong si Tatay Digong hindi ho nila kayang itaya yung itinaya nitong si Pastor Apollo Quiboloy sa paniniwala niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nyo ho kaya ang ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo ho kaya. Wala. Tayo dito personally sa PH di ho natin kaya. Di ho natin kaya. Pero itong si Pastor Apollo Quiboloy, nakakulong ho siya ngayon. Sa anong kadahilanan? Doon sa kaso, hindi yun. Dismiss na yun Binuhay na lang yun Ang dahilan dahil isa siya sa mga merong datong na taga-suporta ni Tatay Digong. Yun ho yun. Kaya huwag tayo maglokohan dito. Yun ho yun. Sa pag-suporta nitong si Pastor Apollo Quiboloy kay Tatay Digong. Sa mga nagsasabi dyan na solidong Duterte supporter, kaya nyo ho bang masisikmura nyo ho ba yung ginawang sakripisyo nitong si Pastor Apollo? Kaya nyo bang tanggapin yon bilang taga-suporta ni Tatay Diggs? Tayo may anak tayo, may pamilya tayo. Kaya tayo dito, hindi ho natin kaya yung ginawa ni Pastor. Kaya pagdating sa pagiging taga-suporta at pagdating sa prinsipyo ng pinaglalaban niya, dalawang kamay, saludo ho tayo dyan kay Pastor Apollo C. Quiboloy. At dito sa lahat ng ating mga kandidato na to, 100%, 110% dapat itong manalo, itong lahat ho sila. Kita nyo naman ho mga kababayan, yung given na yun, kandidato itong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya kaliwat kanan, mayroong mga pagtitipon at kasama yung mga senator natin. Pero naniniwala ho tayo kahit hindi kandidato yung si Pastor Apollo C. Quiboloy. Gagawin din ho nila yung sakripisyo na yan para dito sa 10 kandidato na to. Yun ho ang ating sinisigurado. Eto na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Bangag. Eto na. Sa mga nag-aabang dito kay Ngagba, siya pagbatok sa kanya ng kaligasan dahil sa kanyang mga kabudulan. Panuorin mo natin ito mga kababayan. Isipin natin, kung itong ganitong klaseng processing center ay pakakalatin natin sa buong Pilipinas. Baka makabalik ako rito, bago ako magtapos, sasabihin ko, number 1 na tayo. Number 2 tayo. Number 1 na tayo. Parang sa mga pumapalakpak dyan, parang 10 kilo kada 20 pesos kada 1 kilo ng bigas lang huyang pinapangako ng Bangag na yan. Anak ng toko. Huwag kayong maniwala dyan. Nako. Meron nagkukwentuhang lasing. Yung tipong nagbibitahan. Mas maniniwala pa ako dun sa lasing kaysa dito kay Marcos Jr. Merong dalawang nagyayabangan, nagiinuman. Siya iinuman o siya yabangan pero kapag ako tayo nagiinuman, tahimik lang tayo dyan. Kumbaga, nag-ano lang tayo, sipat-sipat lang tayong ganun Di ko tayo ganun na ika nga, kakulit. Pero merong makukulit. Mas papaniwalaan ko pa yung mga nagsasalita sa inuman kaysa dito sa mama na to. Yun o, sinisigurado ko sa inyo. Wala akong lalabas sa bunganga niya na sincero at para talaga sa ikabubuti ng kinabukasan ng sambayanan.
Kung meron, 3 taon ka na, Brad, ang dami mong pinangako, wala kami nararamdaman. Okay, doon sa continuity, sumablay ka na doon. Sa bagay, pagka kasi continuity, ibig sabihin, lahat may titigil pagka hindi mo sinunod yun. War on drugs, corruption, di ba? Ano pa? Lahat. Si Tatay Digong, pagka kinontinue mo yun, sigurado at sigurado tayo. Kung tinuloy mo lang yung iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di kayo hirap ngayong eleksyon na to. Baka kalaban lang natin ngayong mga panahon na to, yung mga dilawan, mga pinklawan na gustong bumalik sa kapangyarihan. Kaso nakisapakat tong mga to sila. Ang tawag dito, strategic alliance sa mga sa mga makakaliwa, sa mga dilawan, di ba? Nagipagsapakat sila para lamang sa iisang mithiin na pumapabagsak ang mga Duterte. Ang babaw, di ba? Kahit sino na, kahit yung prinsipyo namin, lalamunin namin, wala kang problema dyan, basta mapabagsak namin mga Duterte. Ganyan ang mentalidad ng mga bangag na yan. Kaya tayo talagang hindi makakatikim ng katiting na respeto yung mama na yan sa atin. Sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na taon, ikakwento ko doon sa kaapu-apuhan ko kung gaano kagago yung mga Marcos na yan. Yun ang sigurado natin dito. Ikakwento ko. Siguro pwede ko na sabihin nun, ako si PH Update. Nasaksihan ko ang mga kabalbalan ng mga Marcos na yan. Huwag kang maniwala dyan. Binibida niya si Sandro. Sandro, galing Sandro. Ilocos Norte, Sandro Marcos. Husay-husay. Continuity. Babangon niya ang sinirang dangal ng kanyang nasirang amang si Bangag. Ganun siya, no? Kahit mahina na ako, babatukan ko siya. Malakas. Puisit ka. Hindi ka pinalaki ng anak ko para mabudol lang ng mga Marcos na yan. Yun gagawin ko. Yun ang sigurado. Doon sa apo ko sa talampakan at apo ko sa... Pagkataas ng talampakan, wala na Apo sa lupa. Ikukwento ko pa rin kung gaano kawalang hiyaya mga Marcos na yan. Hanggat kaya kong magkwento, ikukwento ko kung ganong klaseng kabalbalan, kung gaano kalaking hassle lang binigay nila sa bawat isang Pilipino nung namuno sila sa Pilipinas. Ganon ho mga kababayan. Yung level na yon, ganong level. Ganong level ang ang pagdisgusto natin dito sa mga Marcos na to. Ganong level ho. Kung alam nyo ho yung mga yung mga tagalabas. Meron hong kung tawagin yan yung mga kasalanang walang kapatawaran. Alam mo yun, di ba? Yung mga namumundok, yung mga totoong merong prinsipyo, yung merong ideology. Pag merong ginawa ang kasama nila, kung alin man dito sa mga na to, kasalanan, meron ho silang kung tawagin yung mga kasalanang walang kapatawaran. Pagka kinumit mo yun, hukayin mo yung libingan mo dahil ibabaong ka nila dyan. Di ka na makikita ng mga mahal mo sa buhay. Meron hong ganon. At yung ginawa ni Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino, yun yung kasalanang walang kapatawaran para sa sambayan ng Pilipino. Na dapat sana iniisip ho ngayon yan ng ating mga botante. At dapat iboto ho nila ang ating 10 kandidato na gumugulong dyan sa baba. Sila ho ang dapat na maboto. Sila ho ang dapat maluklok para malabanan natin yung mga kapalpakan. Hindi yung yung kapalpakan niya sa pamumuno niya kasi hindi nga marunong maging presidente base kay VP Sara Duterte. Yun ang ating lalaban. Tayo dahil number 1 na tayo. Yeah. Ang maganda rito, naiisip ko, I was thinking about this just when I was sitting there. Ang maganda we were talking, pinag-uusapan namin kung ilan yung itatayo na rice processing, magkano yung bawat isa, saan natin popondohan, etc. Ang maganda sa coconut, may pondo. May pondo. So yung mga ganito, doon tayo kumuha ng pondo. Pagka-usapang pondo, kilabutan na kayo. Ano ba yan? Di ba merong merong pondo yung mga coconut farmers? Anong tawag doon sa PH Coconut Fund? Ang tawag doon? Yung Coco Levy Fund. Baka yun naman ang pinupuntiryan nitong bangag na to. Government may now tap 75 billion Coco Levy Fund for farmers. Ano ba to Coco Levy na to? Ma-search nga natin sa mga susunod na araw. Naku, parang iba na pinupuntiryan ito si Bangag. Nagpunta na siya sa mga
Sa coconut na ho ata siya. Yari ho tayo dito. Pag-aralan muna natin, di pa natin alam kung anong maitim na pinaplano nitong si Bangag. Pagka ho kasi usaping pondo, kinikilabutan ako sa mama na to eh. Nakita yung ginawa sa PhilHealth, nakita yung ginawa sa 2025 budget. Naku, yari ho tayo dyan. Coconut Fund, meron daw Coconut Fund. Pakinggan natin. Because meron naman talagang ng infrastructure. Ano yan? Kaya meron yung infrastructure. fund na sinasabi mo na nasa ilalim ng ibang ahensya ay dapat pag-isipan natin kung paano natin pabilisin ang proseso. Paano natin pabilisin ang proseso para ang funding na yan ay mailabas natin kaagad. Yun, para mailabas yung funding. Yun naman pala eh. Meron naman palang dahilan. Ang sole purpose, para mailabas ang funding. Pagka nga naman tinamaan ka ng bangag, yun lang pala ang punto ng kanya sinasabi. Ang haba ng mo, Brad, ang haba ng kasakali mo. Matatapos din pala tayo doon sa paglabas ng pondo. Tuloy! Para maipatayo tayo, makapagpatayo tayo ng ganito na napakaganda. Yung coconut talaga, yun ang pinakamaganda. Yun ang natin miracle product para sa Pilipinas ang coconut. Banata mo kami doon sa mga taglis mong banat, Brad. Pero binagsak ang politics ng 2 beses sa Oxford ba? Oxford University. Saan nga ba kasi yung universidad na binagsak kanya ng 2 beses? Pataglis-taglis ka, babagsak mo lang pala ng 2 beses ang politics. Langya ka. Dahil very popular sa buong mundo ang produktong coconut at kayang-kaya natin mag-alaga at magparami ng ating mga nyug. Ngunit at malaki ang market. Maraming nyog, ngunit at anak ng tokwa. Meron ka bang ADHD ha? Hindi pa tapos yung punto sa utak mo, may naiisip ka na naman. Parang ikaw yung nakakausap ko ha. Hindi pa tapos sa isang punto, lumulundag ka ha. Tapusin mo muna, ayusin mo. Paghahalata na kita. Langya ka talaga, oo, ito talagang si Marcos Jr. ha. Nagtatanong tayo dito, hindi ko sinasabi meron siyang ganun ha. Ganyan kasi yung mga niyan, mga libangan ng mga merong ganyang hindi naman kapansanan yan. Yan, kumbaga, meron merong ganyan. At yung iba ginagamit na nila yan sa kanilang advantage. Pero itong kay Marcos Jr., base sa pag-a-assess ko sa'yo, kung meron ka man yan, hindi mo nagagamit base sa iyong advantage. Lumalabas yung Sa labas at marunong na tayong gumawa. Ang kulang lang, ganitong klase mga processing plant para nga, kagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung value added, hawakan nyo nga ito. Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pati watawat, di nasang-ayon sa mga pambubudol mo. Binabatok-batukan na ito. Yan, tama sa'yo yan. Dapat talaga batukan ka ng watawat ng Pilipinas. Pero si PHFT, di kita pwedeng batukan. Bawal yan. Bawal sa presidente yan. Okay na, watawat. Bibigay ko na yung trabaho na yan sa watawat ng Pilipinas. Approve, watawat ng Pilipinas. Watawat ng Pilipinas, 1. Marcos Jr., 0. Ayos. Gantihan mo, Brad. Ayun na nga, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Gayong nabatukan na itong si Marcos Jr. ng watawat ng Pilipinas. At dahil dyan, tayo ay magpapalakpakan. Grabe, no? Palakpakan naman ho kayo dyan sa comment section. At mega love shoutout po muna natin, ha? Etong si Sir, ay naku, grabe naman yan. Ang dami naman kaganyan. Ha? Etong si Sir Herbiscal, mega love shoutout. Etong si Joyful Mori, mega love shoutout, Ma'am Joyful Mori. Salamat ho dyan sa 2 pounds. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Gaijin Uploader. Mega love shoutout. Ingat ho kayo sa Japan. Ako, Japan, maganda dyan. Maganda dyan sa Japan. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Joel. Sir Joel, maraming salamat. Alam mo na yan. Thank you very much. Mabuhay po kayo. The best po talaga kayo. Zol Duterte, lang idol.
No to Marcos, ayaw ko na mabudol pamuli. Yan ang sinasabi ko. Tama ka dyan, Sir. Content nga natin to isang araw. Yan, kita nyo yan. Mga OFW yan. Kung di tayo nagkakamali, nasa Kuwait yung si Sir Joel. Solid Duterte lang. Hindi na siya magpapabudol. Wala na magpapabudol. PDP. Pwede pa si Camille Villar. Straight PDP, laban lang. Siyempre, saludo, palakpakan, mega love shoutout. Ayun na nga, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Saludo, mabuhay ho ang sambayan ng Pilipino at tama lang na mabatukan itong walang